Good day, everyone. Um, Welcome to my topic that is all about LMS platforms, Facebook as a virtual classroom. So sa karon, we have to make our Facebook as a virtual classroom. So pwede ni natong gamong classroom ato ang Facebook. Okay. So LMS, the meaning of LMS is Learning Management System. And the objectives for our topic for today is to create an FB group social learning unit, then personalize the FB group social learning unit. So yung i-personalize, then organize topics and lessons, add students in an FB classroom, create quiz, and monitor students' progress. So mao ni sud sa atong topic for today. Okay. So, andama inyong mga laptop kay diretso na ta mag hands-on. Kinahanglan na mo extra laptop while viewing the video kay aron makasunod mo kung unsay mga steps nga gihimo sa video. Okay, kinahanglan i-login inyong Facebook account. Naka-login na siya sa inyong browser. And then, after that, is adding a portion. So, mo ni siya ang groups. So, make sure nga naamo sa home page. Then, kini nga portion, mo ni siya ang groups, mo ni inyong i-click. Okay, so after clicking groups, mo ni siya mo appear. So, ari sa left nga side, makakita mo sa create new group nga button. So, mao na siya inyong i-click. Okay, so after clicking create new group, mao na siya mo gawas. Group name, choose privacy, and this one, invite friends, optional. So, optional na siya. Inyong iset is kaning group name and choose privacy. So, group name, say for example, ang ato lang ibutang ani is the name of the subject, your level, and the section. And ibutang na lang pod ang inyong initial sa inyong name. Okay, say for example, my subject is ICT, then grade level is for grade 8, then section BTHS. Then, you as a subject teacher, ibutang ay inyong initial sa inyong name. Say, for example, sa ako is R. Tandugon. Ayaw Tanduga. Okay. So, after that, ari na po ta sa choose privacy. So, ani sa choose privacy, you can see public and private. So, ang inyong i-select is private para naatay privacy. Then, hide group. So, mo na siya default niya which is visible. So, dili na nato hilabtan. And after that, ani sa ubos nga portion is na I create. So, mo na siya inyuhang i-click. Okay, so what tone lang nato? Okay. So, mao na ni siya atong na-create. In order to customize our Facebook group, need po nato nga pulihan og cover photo. So, cover photo kaning picture nga nakita ninyo ani sa ibabaw. Okay. So, how to edit your cover photo? So, naay-edit nga button dani nga portion. So, mo na inyong pinduton. Then, ay mga drop-down list. So, ang inyong i-select ana is upload photo. And then, mamili mo og asa ang inyong cover photo nga inyong iset. So, pangitaon ninyo asa ninyo na-save. So, once makita na, okay.
So, say for example, this one. So, once nakita na, i-click, then click open. Okay, so mao na siya mahitabo. Then, amoy makita nga drag to reposition. So, inyo ra na i-drag. So, drag is inyo ilong press ang left nga click sa mouse ninyo. Then, i-move ninyo para ma-reposition siya. Okay na iyahang position. I-release lang ang inyong kanang naidugay nga hold sa inyong mouse button. Then, click Save Changes para ma-save ang inyong butang nga cover photo. So, mo na siya makita after editing your cover photo. So, next is arita mo dong sa settings para ma-customize nato ang atoang Facebook group. Natay ipang set ari sa settings. So, ang settings is ari nato sa manage group makita. So, sa left nga portion sa atong interface sa Facebook. So, ari sa ubos nga part, na i-word nga settings. So, mo na i-click. Then, mo na siya mo gawas. Name and description, privacy, hide group. So, para na siya sa setup group. So, napoy para sa customized group and add extra features. Then, manage membership, manage discussion, advanced settings. So, muna siya kuan. Okay, so setup group, arita una sa name and description. So, in order to put a name and description for our group, kani siya na pencil nga icon, mo na atong i-click. So, ang mugawas is, mo ni siya. So, inyong butangan og description. Okay. So, para sa description, anhan ninyo i-describe og paraasa ng inyong Facebook group. So, atong ibutang is, this is our virtual classroom in ICT 8. Okay. So, og mahumanan ninyong butang ang description, you have to click save para ma-save. And then, after that, arita sa privacy. So, mao na siya private. Naka-default na ang private. So, dili na nato hilabtan. And then, hide group, visible. Okay na po di siya. Mao na siya default. Di na po ni nato hilabtan. Then, musunod ta ari sa customized group. So, in customized group, ang una is web address. Para asa si web address. Okay. So, aron ma-edit nato is i-click gihapon nato ang pencil icon. So, si web address, mo na siya shortened nga a link para sa inyong Facebook group. Okay. So, ug mahumanan ninyo kuan, pwede mo inyong i-copy, then i-send ninyo sa mga members or sa inyong students nga gusto ninyong i-invite diha sa inyong Facebook group. Okay. See, for example, kini nga Facebook group is for ICT 8, BTHS nga section. So, ang inyong ibutang is ICT 8 BTHS. So, pwede na siya. Then, click save. So, depende na ninyo kung sa inyong ibutang. So, tanawa mo na siya, na-outro na siya facebook.com/groups/ICT8BTHS. So, kaya naman ta sa edit. So, muna siyang na-I-word nga edit. Okay, next. The group color. You can change also the group color if you want. So, depende kung sa iyong pilion. If you love green, you can select green. O pink, so nanan ninyo, depende na ninyo. Okay. So, say for example, pink, kay girl man ko. So, pink. Okay, then, click save. So, na-change na iyang color dire. Makita na ninyo nga nakaset na siya as pink.
So si badges, dili na lang ni nato utruhon. Then arita sa extra features. Okay. Sa group type, atong i-click si pencil icon para ma-set nato ang group type. So mao na ning kuana tay mga ma-set na nato ang atong Facebook group into social learning unit. So pangitaon nato si social learning unit. So this one. Mao ni siya inyong i-click diri nga portion. Okay, so after selecting social learning, inyong i-save. So huwat lang nga ma-save. So naa na siya. So nakaset na nga social learning unit. Okay. The next is manage membership. Who can join the group? So okay na ni siya, only profiles. Then who can approve member request? Mag-strict lang taani nga party kay Facebook group man na eh. So atong i-edit siya, so ari gihapon sa pencil icon. So ang atong i-set ani is only admins and moderators. Meaning to say, kamo lang nga admin, kamo nga teacher or subject teacher nga naghimo aning group mo ay maka-approve og mga friend request. Okay, so once done, i-click ang save. Okay, so who is pre-approved to join? So dili na lang ni nato hilabtan si nobody, mo na lang ni atong i-default. Okay. Then manage discussion, who can post? So who can post depende kung gusto nimo nga ikaw ray mo post kay aron ang mga members dili maka-post og bisag unsa sa inyong group page or FB group. Una imong i-edit, then imong i-set into only admins. So only admins ikaw ra joy maka-post. Ang mga members maka-comment sila sa imuhang post. But og mayon kag anyone in the group, bisag kinsa nga member sa imong group maka-post sa imuhang Facebook group. Bisag unsay ilang ma-post. So meaning walay privacy. So kung gusto kag privacy, you have to set only admins. Then click save. Okay. Then approve all member post. So click. So approve all member post, na on and off. So on, post by members must be approved by an admin or moderator. So once mo post ang imong mga member, need pa sila og permission gikan nimo nga admin. Okay. Then if imo siyang i-off, meaning to say, members can post directly to the group. Sa mukha ni sila. Mga fans nako. Okay. So, aron na i-privacy, ato pong i-set ang on. Then, save. Okay. So, ari sa advanced settings, mao na ni siya. Dili na ni nato hilabtan. Okay na siya. So, mao ra toy atong ikuan para ma-customize ato ang Facebook group. Then, once done, arita sa home. Okay, kani nga part. This one, nasa left. Na-marka nga home, so ato na siyang i-click. Okay. So, mao na ni inyuhang Facebook group nga nahimo. Then, units. Okay, sa units, anhi nato ma-organize ang atong mga post sa ato ang group. Okay. So, mo ni i-click ang units. So, as a subject teacher, mao man ni atong purpose para maghimo og Facebook group para ma-organize ang atong mga kaning ipanghatag nga modules or last sa students or quizzes or unsa pa na. So, anhita sa units. Maghimo ta og units. So, after clicking units, this one ani nga part, si units dyan na inyo i-click ha. Then, naa sa ubos, this one, create a unit. So, inyo na siyang i-click. So, say for example, atong kwan is quarter 1 to quarter 4 months. So, mag-create sa tag quarter 1.
Okay. Then unit description. So i-describe og unsay naa sa unsay mo ikasulti about unit 1 nga titled quarter 1. Okay. Anhi makakuan man no. Okay. So pwedeng i-describe nimo nga here you can find here the learning activity sheets. So, learning activity sheets. If modules. Okay, so learning activity sheets lang tahay. So, learning activity sheets or LAS for ICT 8 quarter 1. Okay. So, once done, i-click ang save. Okay, so mo na ni siya. Nanatay, unit 1, quarter 1 ang naka-save. Then, para magpuno na pod para sa quarter 2, arita sa new unit. Then, so quarter 2 na pod ang atong i-unit name. So, ari na pod. You can find here the learning activity sheets. In ICT 8 quarter 2. Okay, then save the pod. Then for quarter 3, so new units, so mao lang gihapon yung buhaton, so on and so forth. Hangtod moabot ta sa quarter 4. So ari sa ta sa quarter 1, may atong unahon ang quarter 1. Okay, i-click lang ninyo ang quarter 1. So mo na siya mo display once maklik na ninyo si quarter 1. Then, create post. Okay. So, mag-create tag post. So, anhi, mag-create tag post atong i-upload ang atong learning activity sheets. Okay. So, title is quarter 1 Week 1 LAS in ICT 8. Okay. So, ari sa write something. Okay, so sa write something, pwede na magwa. Okay, or the instruction na lang for your week 1 nga learning activity sheets. Read and answer. Read and answer all the activities given in each last or the learning activity sheets. Then next is add to your post. Okay. So, add to your post. Arita mag-add og file. So, kay file may atong insert. So, arita sa add file. Okay. So, click lang. Then, upload a file. So, choose file. After clicking choose file, mugawas niya ang okay, ari na to makita og asa na to gi-save ang ato ang learning activity sheets.
Okay. So, in uploading learning activity sheets, make sure nga ang week 1, tanang learning activity sheets sa week 1 is nakabutang ra sa usa ka file kay kausa ra ta pwede mo upload og file or mo add og file sa post nato. Okay. So, say for example, kini mao na siya ang tanan nga week 1. Then, after selecting, i-click ninyo ang open. Okay. Then, after that is, click post. Okay. So, mo ni siya. Mo ni ang mo gawas. Okay. Then next, kay nahuman naman ta, kahibaw naman ta mo create og post. So, aray na punta sa create quiz. Okay. By the way, so once ang inyong student is makahumanag ba sa aning kaning sa week 1 nga learning activity sheets, i-click nila ang done para meaning mailhan nato nga subject teacher or nato nga teacher nga na humana ni nila og kuaning week 1 nga learning activity sheets. Okay. So next is create quiz. So i-click ra nato ang create quiz. Anhita makahimo og quizzes. So say for example maghimo ta og weekly test. So ari sa quiz title, say for example first weekly test na nimo. So in quarter 1, so title is first weekly test in ICT 8. Okay, passing score kay kasagaran kay 75% man. So ato na siyang iset og 75%. Okay, so question 1. So kamo sa ibutang ninyo kanang kinahanglan sa questions naka-cover siya sa quarter 1 week 1. Di kay ang ibutang ninyo question to ana sa week 5. So mabuang ang estudyante. So kinahanglan anhara mo magkuhag question sa week 1 or quarter 1 week 1 nga learning activity sheets. Okay, say for example, question is, it is the brain of the computer and controls the other elements of the computer. Okay, so mao na siya ikuan. Then when you put an answer or when you select answer, ang default is duha, but you can add until pila inyong gusto. Okay. So, say for example, option 1 is monitor. Okay, next is mouse. Then, sa pay other option. Ang correct answer na lang. Then last, 4 choices tahay atong i-provide keyboard. So after that, kung sakto na siya, inyong iset ang unsay correct nga answer. So how to set the correct answer. So ani nga portion sa left side sa inyong mga answers nga gipang provide na adiha yung mga lingin then ay check mark. So inyo ra na siyang i-click ug asa ang correct answer. So the correct answer for this question is kani ikatulo nga choices. So the CPU. So i-click ra na ninyo so mo mark na siyang check. And then explanation optional ra ni siya. So kung namoy i-explain for the correct answer, inyong isuwat diha. Then, you can add question. Kung asa taman ang imuhang question. Okay. So, add question. So, question number 2. A device used to display information visually. Okay. So, ari na punta sa answers. Kay human na ta sa question.
So, answer might be keyboard. Keyboard ba? Then, monitor. So, add answer kay until 4 atong choices. Then, mouse. And the last is CPU. Okay, say for example, tama na taan ang question, wa na ta ikapuno, so done. Pero kung napay ikapuno, okay, mag-add tag question. Okay, so ato sa iset ang answer aning question 2. So device used to display information visually is the second option, monitor. Okay, so mo to, kung mo-add pa mo question, click add question, pero if done na, you have to click done. Okay, so before that, napa siya reorder questions. So si reorder questions, imong i-change ang order sa imong question. So how? Imo ra siyang drag and drop. Then, mo na siya. So say for example, kaning second question, imong ibalhin into first question. So imo ra siyang i-drag pa dong sa una. Okay, so nabaylo na sila. Then, click save. Okay, then, done. Okay. So, muna na siya. Nanatay quiz. This one. Okay, so, ang imong estudyante, once makakita ani, so mo take quiz dyan sila. Kay para na sila score. Okay, so i-click nila ang take quiz. So, mo ni mo gawa sa ilahang pag-click adtong take quiz. So, mo answer na sila. A device used to display information visually. So, the answer is monitor. Next, the brain of the computer. Tahay, wa sila kahibaw sa answer ani, nagpataka na lang. So, ilang ibutang. Then, after that, kay wa naman sila answeran, kay 2 items naman ang quiz, mo submit na sila. Okay, so, students can see answers. Pwede nila ma-view ang ilang mga answers. So, makahibaw sila og sayop ba or sakto ilang answer or perfect ba ilang score. So, i-click nila ang see answers. So, makita nila nga na sila incorrect isa, napod sila correct isa. Okay, so, ari sa right nga portion, na arrow. So, once inyo na i-click, is makita nila ang correct nga answer. But don't worry, teachers, kay bisan pag mo retake na sila, pwede man ta makabase sa ilang score sa first take. So, makita pa dyan nato ang ilahang original nga score. Okay. So, close ra ni nato. So, mo to siya. Makaretake po sila. So, mo na, bisag makaretake sila, di ta mabalaka kay makakita gihapon ta sa ilahang first nga answer, sa ilahang original, o asay ilang kinaunahan nga na answer. So, YT CAS. Okay. So, after that, kita po teachers, maka-download ta sa ilahang result. So, unsaon na to pagkakita nga asay ilahang first nga answer, pila ilang score sa first nilang answer. So, ani sa quiz nga atong gihimo, first weekly test in ICT 8, na 3 dots. So, mo na atong i-click. Then, pangitaon na to si download quiz results. So, ato na siya i-click. So, mo download na siya. Okay, so, diara dire nga portion. So, after ma-download, waton lang na to nga mahumag-download. Okay, so, done. Ato ni siyang i-open. Double-click lang. Then, mo ni siya. Okay. So, first take, raman da ita. Kaduha da ita mo kuan. Arong makita na to og asay ilahang first attempt. So, katong og magbase ta sa ilang original nga score ato ta sa first attempt. So, mo retake sa ta sa ilahang sa katong quiz. So, retake quiz. So, tahay perfect na. Kay nakahibaw na siya. Gitudluan na siya kung sa'y saktong answer. So, number 1 is monitor. Then, next is CPU. Then, submit.
So, ang ikaduha jud niyang pag-take sa quiz, perfect na jud iyang score. So, otro taog download. So, 3 dots, then download quiz results. Then, atong i-open ang maong results. Okay, so, ano ba ni? 1 na. So, di ni siya mao. Okay, mao ni siya. So, mao ni ang atong gi-download nga quiz result. So, unsaon nato pagtan-aw ang ilahang first attempt and second attempt or kapila sila ning attempt. So, arita sa insert tab, then pivot table. So, i-click ra na siya. Then, mao ni siya mo gawas. Then, click OK. So, ari diri na mo'y makita nga upat ka boxes. So, ani nga first box is, inyong ibutang is attempt number. I-drag ra ninyo. Then, padung sa sud ani nga box. Then, this one is, the kani siya kay quiz taker. So, quiz taker ni ani. Then, quiz score. Then, correct. Kaning correct. Okay. So, mo ni atong makita. So, once na set na nato diri ang upat ka boxes, nanay ning display diri. Okay. So, attempt number na siya all. So, kay kaduha ra man ning attempt ang students ug answer mo nang duha ray nakabutang diri. Okay. So, og imong i-all, mo ni siya. Mo ni ihang grand total. So, kung tan-awon nimo kung asa jud yung original score, so kaning first, kaning 1, mo ni siya first attempt. Then, click OK. Okay. So, mo ni iyahang first attempt. Makita nimo false, mao ni iyang wrong, true, mao ni iyang correct nga answer. So, mailhan nato nga ang iyahang total score is only 1. Kay mao ra man ni iyang score. Mao man ni iyang first attempt. Okay. So, second attempt, makita pud nimo nga sa second attempt niya is perfect na siya. Na true. True meaning to say nga puro correct ning answer ning true. Sa false mo toy iyahang wrong. So sa ani nga second attempt wala na siya false, so wala siya wrong. Meaning to say perfect siya og score 2. So anha nato makita ang kuan. Ang ilahang mga answer. So di ta mabalaka bisan pagkapila sila maka-retake kay ma-determine gihapon nato kung pila joy kanang tinuod nila nga score sa first attempt. Okay. Pero ani lang is pwede sila maka-share sa ilang answers kay online man. So nagihapoy tikas munang kita dapat pod maglimit ta orasa nato og asar og kanus ara tataman mo dawat og kanang mga answers. Okay. Normal tayo. Okay. So, in adding members, balik ta sa home. So, ato ra ni i-close. So, home ta. So, in adding members, arita sa invite friends. So, when clicking invite friends, so na siya, automatic mo gawas ang mga friends nimo sa Facebook.
So, mag-select lang kada na nila o kinsay imong estudyante. Or, wa diha nimo makita para madali, i-type na lang ilahang mga names. Okay, so for example, Alma Birin, wala may Alma Birin diha, so i-type na lang naho para madali. Dugayang Alma ning gawas. O, dara si Alma Birin. So, i-click na, then, invite. Or, sila mismo imong tagaan sa link, imong sendan sa link, para mo join na lang sila. Or, ma-share to nila sa ilang mga classmates, arong maka-join, mag-i-share na, so daghan na ang mo join. So, ang link is, mao na ni siya, kaya ito namang giset ganina, maoray niyo yung i-copy, unja, i-paste ninyo adto sa ilahang, kung sa iyong sendan, sa ilang messenger, or mag-post mo, nga mao ni ang link sa atong Facebook group. Okay, so ana ara siya. Okay. So, for your questions, kay video man so dili ko katubag, but you can personally message me or modong mo sa room og baka lugar. So, muna siya. So, for your output, okay, so this one. Send a screenshot of your customized Facebook group social learning unit. So, kung nakasunod mo, dali na lang, kay mag-screenshot na lang mo, then, inyong i-upload sa akong messenger or adto sa Facebook group nga gi-create ni Ma'am Rodeline Mior at 12. Okay. So, muna siya, send a screenshot. Pero huwag mo nakasunod, pwede inyong i-review ang akong video para sundan ninyo ang mga steps and makasend mo sa inyong output. And that's all. Good day, everyone, and keep safe.